Praise the Lord. Isang magandang umaga po. Sige po, hintayin po natin yung iba na makaupo. Ayan. Blessed morning, blessed people. Pakigreet naman yung katabi mo, sabi mo sa kanya, magandang umaga sa iyo. Kumusta po kayo sa buong linggo? No? Yung iba, nakapagpariban na ba? No? Yung mga kailangan magpariban? No? Ngayon po ay unang linggo sa huling buwan ng taon. Amen? Malapit na po matapos ang 2023 at papasok na po ang bagong taon, ang 2024. Sino po dito excited ka sa New Year? Sa pagpasok ng bagong taon, sino po dito excited ka? Meron ka pong inaasahan sa Panginoon na magagandang bagay na darating sa buhay mo. Amen po ba doon? No? Bakit po yata ang tingnan mo yung katabi, bakit parang yata, ang lungkot? Parang malungkot siya, no? Napakalungkot. Hindi pa rin ba makamove on niya sa breakup niya, no? Ni Katniel, no? Sa social media, kapag nakita mo, pag nagbasa ka, napakaraming tao apektado sa paghihiwalayan ng dalawa. Di ba po, no? Makikita mo, may mga umiyak pa, may mga nalungkot, at may mga nanghinayang. Amin po ba doon? And up until now, may mga hindi pa nakaka-get over. Di ba? Meron ba dito hindi pa maka-get over, hindi pa maka-move on? No? Meron pa nga ako nakita, nag-file pa ng leave. Sir, di ako papasok, may sakit po yung puso ko. Di ba? Masakit daw yung puso niya. Kasi talagang yan ang trend nga po ngayon eh. Sobrang trending po yan. Because, yun nga eh, sa relationship niya, nakalagay after 11 years of being together, di ba? Tapos, makikita mo, doon lang pala matatapos ang lahat. Tama po ba doon? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Bakit kapag ganun ang usapang Katniel, ang usapang gising na gising na yung katabi mo? Di mo tuwan-tuwa, oh. Kapag Katniel ang usapang gising na gising, no? Mamaya, pag tinanong ko kung sino si Adan, di mo kilala si Adan. Si Adan? Sino si Adan? Di ba? Hindi mo pala kilala si Adan. Si Katniel lang ang kakilala mo. Ganun po talaga sa isang relasyon, kapag may isang bumitaw na magmahal, at hindi naging tapat, nagkakaproblema talaga ang pagsasama. Agree ba kayo doon? Sa isang relasyon, kapag may isang bumitaw na magmahal at hindi naging tapat, ang pagsasama ay nagkakaroon ng problema. Amin po ba doon? No? Buti na lamang po sa relasyon natin sa Panginoon, nasisigurado natin na ang Diyos ay hindi bibitaw po sa pagmamahal sa atin. Tama po ba doon? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Ang pag-ibig po ng Diyos ay talagang sadyang napakatatag, napakasolido, hindi matitinag, no? Hindi yan shallow. Amen po ba doon? Sabi nga, God's love never fails. Hindi ito mabibigo, hindi ito bibigay. Kaya kung meron mang pag-ibig na talagang mapagkakatiwalaan, strong, reliable, yun ay walang iba kundi yung love ni Lord po sa atin. Amen po ba doon? No, yung love po ni Lord para po sa atin. Alam naman po natin kung paano tayo inibig ng Diyos. No? Sabi po sa Bible, nung kahit na tayo pa'y makasalanan, sa kabila ng ating karumihan, ibinigay na ng Panginoon ang kanyang buhay upang tayo po ay maligtas. Upang tayo po ay mapatawad sa lahat ng ating kasalanan. Amen po ba doon? Hindi po doon huminto ang pag-ibig ng Diyos. No? Hindi lang sa kapatawaran, kundi patuloy pa rin siyang nagbibigay kalinga. He cares, He provides. Amen po ba doon? No? He protects. Amen. Patuloy pa rin pong gumagalaw po ang Diyos sa atin. He guides, He blesses us, at kahit nag-fail po tayo, hindi inaalis po ng Diyos yung kanyang pabor po sa buhay po natin. Amen po ba doon?
This is the strong love of God. No, reliable po ito eh. Walang duda at walang question kapag pinag-usapan po natin ang pag-ibig ng Diyos, yung pagmamahal ng Panginoon po sa atin. Amen po ba doon? No? Wala po tayong po pwedeng makitang butas. Kasi talagang napaka-solid niya, napaka-strong po niyan. However, sa relasyon natin sa Diyos, sabi ko nga, kung ang Diyos ay hindi bumibitaw, ibig sabihin, ang tendency ay tayo ang po pwedeng bumitaw sa relasyon natin sa Panginoon. Amen po ba doon? No. Yung ating pong relasyon sa Kanya, ang hindi natin po pwedeng sabihin na strong po ito eh. Tama po ba doon? Lalo na kapag dumadating po sa atin, may pinagdadaanan po tayong mga problema. Amen po ba doon? No? Kumusta po ba ang ating pagmamahal po sa Panginoon? Tanungin mo yung katabi mo, may alab pa ba, may siklab pa ba yung pagmamahal mo sa Kanya? Amen? No? Alam niyo po, may mga tao, ayaw po nila na pag-uusapan yung pagmamahal nila sa Lord. Ayaw nilang tinatouch. Gusto po nila yung pagmamahal lang ni Lord sa kanila. Sabi ko nga sa isang kausap, wala tayong pag-uusapan sa relasyon natin sa Diyos, hindi ka bibitawan ng Diyos, magkakamali ka, madadapa ka, laging nandyan ang Diyos. Kaya lang, pumasok ka sa relasyon eh. When we talk about relationship, siyempre, two-way po ito eh. Hindi po pwede sa isang relasyon, isa lang ang nagmamahal. Amen po ba doon? No? At maging sa Bible, dinidil naman pati yung ating pagmamahal sa Panginoon eh. Kasi nga, ito yung kailangan nating ito yung kailangan po nating i-observe din sa ating paglakad sa Lord. Kasi may mga pagkakataon na akala mo, mahal mo pa si Lord kasi nag-church ka, pero deep inside, hindi na talaga si Lord ang laman ng puso mo. Amen. Na kailangan natin yan, ma-settle po yan sa pang-araw-araw ng ating buhay. Sabi po sa Bible, si Jesus mismo ang nagsabi, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. So, ini-encourage tayo ng Diyos and we are commanded to love Him. To love Him. Amen po ba doon? To love Him back. Yung pagmamahal na naranasan natin sa Panginoon, tama po ba doon? Hindi po natin kayang gantihan. Hindi po natin kayang bayaran yung ginawa po ng Diyos po sa atin. Kung paano niya po tayo niligtas at pinatawad, kung paano niya po tayo pinagpapala, kung paano niya tayo pinapaboran, iniingat. Hindi natin kayang bayaran at hindi humingi ang Diyos ng bayad at kapalit. Amen po ba doon? Hindi mo kayang palitan yon. Pero ako po naniniwala po ako sa isang tao na tunay na nakaranas po ng pag-ibig ng Diyos, nagiging natural sa Kanya na mahalin ng Panginoon. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Nagiging natural po sa Kanya yung mahalin niya ang Panginoon. Pwede po kasi na nangyayari po na may mga bagay na ginagawa tayo para sa Lord, pero kapag katinignan laman ng ating puso, hindi na ang Diyos ang dahilan kung bakit natin ginagawa yung bagay na yun eh. Tama po ba doon? Are you with me? No? Pwede po yun na nasa ministry tayo, pero pagdating sa puso natin, hindi ang Diyos ang pangunahin, hindi siya ang una. You can serve God, pero hindi ang Lord ang first sa heart mo. You can sacrifice for God, pero hindi siya yung first sa heart mo. No? Pwede kang mag-suffer, pero hindi si Lord ang laman ng puso mo. Pwede ba to, Pastor? Pwede po yan. Just like what happened in the church of Ephesus. In Revelation chapter 2, meron pong mabigat po kasi na concern dito ang Diyos sa iglesia po ng Ephesus na sumasalamin po sa mga simbahan. So our topic for today is entitled, Go Back. Saan tayo go back? Kung hindi ka babalik sa dati mong buhay. Kung meron kang babalikan, hindi yung dating buhay. Kundi balikan mo yung unang pag-ibig. Amen po ba doon? Sino dito naka-experience ka ng unang pag-ibig sa Panginoon? Now, dito po sa aklat po ng Revelation chapter 2 verse 1 to 5, meron pong concern po dito. It's a serious matter, no? Concern ang Diyos po sa iglesia sa Efeso. Now, basahin po natin itong Revelation chapter 2 verse 1 to 5. Tingnan niyo po ito i-observe niyo po ito. No? To the angel of the church in Ephesus write, no? These are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks
among the 7 golden lampstands. Si Jesus po yan. Ibig sabihin, si Lord, laging nasa loob siya ng iglesia. Hindi siya nawawala. Amen po ba doon? Sabi niya, I know your deeds. I know it. I know it. I know it. I know your deeds. Your hard work, I know it. And your perseverance, I know it. I know that you cannot tolerate wicked people. I know it. That you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name. I know it. And have not grown weary. Sabi, weary. And yet, after all, pwede pala. Yet, I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Now, this passage was written in the church of Ephesus. Ito po yung pwede nating makita sa mga simbahan po ngayon na nag-e-exist. No? Interesting itong church na to, kasi kung makikita mo, sa simula pa lang, ang Diyos ay nag-commend sa Kanya, nag-compliment sa church na to. And that's good. Ito yung mga bagay na gusto ng Diyos sa church na to. So nag-start si Jesus dito na i-compliment itong church. Are you with me? No? He starts with a commendation or a compliment. Ito yung una niya munang ginawa. Ito muna yung una niya sinabi. Sabi po rito, I know your deeds. Yes, I know it. Alam ko at nakikita ko. When we say your deeds, it talks about your service. Are you with me? No. I know it. Sabi dito, no? Deeds are activities. I see the work you are doing. In other words, you are serving, no? In the ministry, in the church. Nag-e-engage ka, kasama ka, no? Sa mga naglilingkod sa Kanya. God knows it. Alam ng Diyos yun. Nakikita yun ng Diyos. Ang mga pagpapagal mo, I know your deeds. And hindi lang po yung service mo, hindi yung paglilingkod mo lamang ang nakikita niya, kundi nakikita niya rin maging yung sacrifice mo. Sabi dito, no? Your hard work, no? Your hard work means your sacrifice. God sees your sacrifice. Yung mga paghihirap mo, pagsasakripisyo mo para sa Kanya. At gusto ng Diyos yun. Gusto ng Diyos yun para sa iyo. Nakikita niya sa iyo, kino-compliment ka niya sa mga sacrifices mo, sa pagsaserve mo. Gusto ng Diyos yun at alam niya yun. Amen. No? He sees it. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. Perseverance means steadfast, firm determination. No? Ibig sabihin, nakikita ng Diyos na kahit mabigat yung laban, kahit marami kang pinagdadaanan, pero hindi ka umaayaw. Nakikita yun. At kino-compliment ka ng Diyos doon. Nakikita ng Diyos yun. Yung mga hamon sa buhay na sana aayaw ka na, pero nagpatuloy ka pa, God knows it. Are you with me? Amen po ba doon? He sees it. No, God sees your service, your sacrifice, sabi niya, and then your steadfast. And then, sabi niya, you're also separated. Separated from what? Sabi dito, look at this, sabi niya, I know that you cannot tolerate wicked people. Ibig sabihin, hindi mo tinotolerate ang mali. Ang mali sa'yo, mali. Kung ano yung kasalanan sa Diyos, kasalanan yun. Hindi mo yun ginajustify. Tinatayuan mo, meron kang standard. Tumatayo ka sa prinsipyo ng Panginoon at gusto ng Diyos yun, kino-compliment ka ng Diyos doon. Amen po ba doon? Are you with me? No? Kapag ka mali, hindi mo siya tinotolerate.
Andiyan ba tayo? No, ganun mo rin siya tinitingnan kung paano siya tinitingnan ng Diyos. No? And sabi dito, you cannot tolerate. Sabi, I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. And then last, sabi niyan, you endured hardship. Sabi niya, no? Endured hardships for my name's sake. Wow! Ano ibig sabihin? Yung suffering. Grabe. Maaaring sa suffering mo, nandiyan yung bang kahit sobrang hirap ng kalagayan mo, kahit persecuted ka, kahit rejected ka, kinancel ka ng culture, kinancel ka ng mga kaibigan mo, nireject ka nila, and then andun ka pa rin at gusto ng Diyos yan sa'yo. Kino-compliment ka doon ng Panginoon. I know it. And then, after ng compliments, commendations, pumasok yung yet or yung but. O pwede palang ganon. O pwede pala. Yet, I hold this against you. Meron akong isang bagay na concern sa'yo. Ibig sabihin, itong bagay na to, tingin kayo rito, napaka-big deal nito sa Diyos. Kasi sa kabila ng lahat ng ginawa mo, yung isang bagay na to, napaka-seryoso ng Diyos dito. Ano yung isang bagay? You have forsaken the love you had at first. Habang pinag-aaralan ko po ito, minimeditate ko po ito, nakita ko po na po pwede palang mangyari na ang mga simbahan, especially ang Blessed Life, ay maging katulad ng iglesyang ito. Yun yung panganib. Are you with me? Kung hindi tayo sensitive sa tinuturo ng Panginoon dito, kapatid, this church, alam niyo po, by the grace of God, napakarami pong magagaling at mahuhusay at napakasisipag po sa Blessed Life. By the grace of God, sa biyaya po ng Diyos. Yes. Even mga pastors po, mga ministers sa ibang churches, iba nakikita mo nila. Sabi, ang gagaling, ang huhusay. By the grace of God. Pag nagsalita, pag nag-lead, pag gumawa, ang gagaling. Pero, kung hindi tayo magiging maingat, tako po natin to. We work hard, we persevere, faithful. Marami sa atin, tagal na, pero hindi pa rin tumitigil sa gawain ng paglilingkod. Gifted, talented, equipped to serve God. However, just like in Ephesus, sabi diyan, the Lord can see what man cannot see. Alam niyo po ba yon? May nakikita ang Diyos na kahit ang tao hindi niya nakikita. At ang nakikita ng Diyos na hindi mo nakikita ay ang laman ng puso mo. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? God sees our hearts. Alam niyo, huwag mong isipin yung katabi mo, isipin mo yung sarili mo dito. No? Sabi ito, you have forsaken the love you had at first. You don't love me first. Ano ibig sabihin? Meron pala mga tao pumupunta sa church, sa Blessed Life, pero hindi mahal ang Diyos. Possible. Pumupunta sila sa church dahil sa kung ano yung kayang gawin at ibigay ng Diyos sa kanila. Pumupunta ka sa church dahil sa healing, dahil sa blessing, dahil sa promotion, dahil sa increase. Pumupunta ka sa church
Dahil sa kung ano ang gusto mong gawin ng Diyos at kayang gawin ng Diyos sa'yo. Pero pagdating sa puso mo, hindi siya yung first love mo, hindi siya yung pangunahin, hindi siya yung sentro. Amen po ba doon? No? You love the blessings, no? You love the money, you love the job, you love what God can give you. Pero kung totoosin lang, si God mismo, hindi siya talaga ang kailangan mo. Kung siya lang mismo. Ano ibig sabihin? Nagagawa lang natin ang isang bagay para sa Kanya at posible dahil sa pwede niyang magawa sa atin. Tama po ba doon? No? Kaya sabi po dito ni Jesus, I have one thing against you. You have left your first love. God didn't say you don't love Him at all. Hindi naman sinabi ng Diyos na hindi mo talaga siya mahal. Ang problema, hindi siya yung una. Hindi siya yung una eh. Yun nga yung concern niya rito eh. No, you don't love Him first. Hindi siya yung pinakauna. So what is the meaning of first love? First love is our love for the Lord when we first come to know Him. Yung first love, ito pala yung totoo at organic mo na pag-ibig ng Diyos nung una mo siyang nakilala. Nung una kayong nagkatagpo. Yun yung first love. Kung natatandaan mo pa, nare-recall mo pa yung una yung enkwentro ng Panginoon. Amen po ba doon? Hindi ba nung una, napaka-alab mo? Sobrang on fire ka. Amen po ba doon? No? You love the Lord so much to the point you cannot wait to worship the Lord. Sino dito amin ka? Nung panahon na na-enkwentro mo ang Diyos, parang gusto mo araw-araw linggo. Lunes pa lang gusto mo na kagad mag-Sunday. Lunes pa lang, pine-prepare mo na yung damit mo for Sunday. Gustong-gusto mo, nandun ka sa tahanan ng Diyos. Amen po ba doon? Hindi ka nahuhuli, gusto mo lagi ka sa unahan. At kahit may mensahe ang Diyos, lagi mo sinasabi, Lord, salamat, kinakausap mo. Napaka-receptive, napaka-responsive ng heart. Amen po ba doon? So what happened? What happened? Hindi, ano yun, iba yun. Iba yung first love mo na yun. Kapag nag-aral ka ng Biblia, ng Bible, sobrang naiiyak ka. Mahal na mahal mo ang salita ng Diyos. Talagang niyayakap mo sa buhay mo ang salita ng Diyos. Yung quiet time mo, napaka-intense. Walang makakaagaw nun. Amen. Panay worship song yung playlist mo. Wala kang ibang pinapakinggan kundi ang worship. Masaya ka naglilingkod sa Panginoon. Bakit masaya ang paglilingkod? Kasi nagpo-flow yung love sa iyo eh. Nagpo-flow yung love. Wala kang pakialam sa mga tao. Ginagawa mo to dahil sa pag-ibig mo sa Panginoon. Amen. Andiyan ba tayo? Ang dami mong pangarap para sa Lord. Ang dami mong gusto marating para sa Kanya, gawin para sa Kanya. Amen? Natatandaan niyo ba yung unang araw na niligtas ka ng Diyos? Kinatagpo ka ng Diyos? Yung joy, yung peace heart mo? And then somehow, over time, may biglang nangyari sa puso mo. May biglang nangyari sa puso mo na hindi mo namamalaya, nawawala na yung apoy at init sa puso ng pagmamahal mo sa Panginoon.
Alam niyo po, bakit po ito yung topic? Magpapasko po. Maisasantabi na naman po ang Panginoon. Ang bida po sa Christmas, hindi po talaga si Lord. Kaya kung hindi po natin ito i-discuss, papasok ka ng next year, hindi si Lord ang sentro ng taon mo at buhay mo. Amin po ba doon? No? Sino po dito parang pakiramdam ikaw yung pinag-uusapan ngayon? Alam mo, tandaan mo to. Nare-restore yung taong marunong umamin. Nakakabalik. Yes. 2 tao lang naman ang meron sa simbahan, natututo at di natututo. Yung natututo, siya yung tao na tinitingnan niya yung mensahe ng Panginoon na para sa kanya. At yung taong hindi natututo, yung nire-resist niya yung word ni Lord, and then pagpasok niya, pag-alis niya, ganun pa rin siya. Wala na babago. Sana ikaw yung tao na to na pinag-uusapan po natin. No? Dahil before, napaka-passionate mo kay Lord, no? But because of busyness and activities, dahil sa pagiging busy, dahil sa trabaho, dahil sa mga ginagampanan sa buhay, ano po nangyari? Naging crowded yung puso natin. To the point na napakarami na nating ini-entertain. Samantalang nung pumasok ang COVID, takot na takot ka mamatay, si Lord mahal na mahal mo . Di ka makalabas, wala kang gagawin . Talagang tumatawag ka kay Lord. Di totoo yun. Ang tao, mahal na mahal si Lord. Pero nung nakalabas na, may trabaho na, may pag-aaral na, ang dami, naging crowded uli yung puso, si Lord nakalimutan na naman. Dati, grabe yan, Pastor, may wala ba tayong Sunday worship kahit online? Talaga kung mahal na mahal ang gawain ng Diyos. Ngayon, kahit i-follow up mo, Pastor kasi ganito, Pastor kasi ganito. Kasi bakit? Crowded na yung puso mo . Samantalang ng pandemic, walang distraction. Are you with me? Ikaw at ang Diyos lang. Pero yung bumukas na, lumuwag na, nakita nyo, ang dami mong in-entertain, nakalimutan mo ng Panginoon, hindi na siya yung pangunahin sa puso mo. Now, paano po natin nalalaman? Maaaring ito yung tanong ninyo, Pastor, paano ba natin malalaman? May mga indicators ba? O manifestation na tayo po ay na-neglect natin yung first love natin. Yung first love. Tandaan mo, hindi sinasabi ng Diyos na hindi mo siya mahal. Amin po ba doon? Ang concern lang ni Lord, hindi siya yung pangunahin sa puso mo. Andiyan ba tayo? Na paano natin maiintindihan o malalaman yung indicators na tayo po ay nawawala na yung first love natin? First, when we are no longer doing or enjoying daily time with God in prayer and Bible reading. Dati delayed sa'yo to . Totoo, yung nakilala mo si Lord, mahal na mahal mo ang prayer, mahal na mahal mo ang word. Pero dumating ang panahon, naging ano na siya sa'yo, parang parusa na. Parang kabigatan na sa'yo. Parang umaagaw na siya ng mga bagay na gusto mong gawin sa bawat araw. No? Parang kumukuha siya ng sobrang oras sa'yo. At tinitingnan mo na, pwede naman sa mga susunod naman . Pero dati, delight mo siya, masaya ka rito. Pangalawa, when we go out of the house to work or do business, yet we do not go to the house of God to worship Him alone with God's people. Nakakalabas ka . Nakakalabas ka ng bahay para mag-aral, para magtrabaho, para magnegosyo, saan ka napupunta. Pero ang problem, napupuntahan mo maraming lugar, pero yung lugar kung saan ka sasamba, hindi mo napupuntahan. Amen. Mamaya po, tingnan niyo po, asa si Allen. Yung mga hindi pumunta ng church, wag mong paglaruin. Christian League po yan. Hindi po tayo nagpaliga. Panglabas. Mahirap naman, nakapunta ka ng basketballan, hindi ka nakapunta ng simbahan. Ay, hindi po natin tinotolerate. Ganito po tayo rito. We put God first. We put God first. Hindi tayo nandito nag-exist para i-entertain ng mga tao. Hoy, may palaro kami. Hindi po kami ganon. Hindi po tayo ganon. Lahat ng ginagawa natin, we please the Lord. We honor God. We bring glory to His name for His name's sake. May purpose kung bakit tayo gumagawa ng activity. Not just for fun, but to bring honor and glory to the Lord. That's our standard. That's our standard. Amen po ba doon? Ano pa? When time spent watching Korean, aray. Meron ba dyan? And other telenovela,
Browsing social media is more satisfying to us than spending time with God. Tumatagal ka ilang episode, pero prayer life mo, nakahiga na. Pag sabi mo pala ng Panginoon, tulog ka na. Pero hindi ka na magdaling araw, gising na gising ka kapag ka love story yan. Totoo po. Sabi mo nga sa katimbay mo, hindi ka naman ganyan dati Amen. Hindi na, dati sa'yo, alam mo ba yung dati? Talagang, pagkagising, Lord, salamat po sa buhay. Bago matulog, Lord, salamat po sa kalakasan. Sa pagkatrabaho, salamat po, Lord, salamat po. Diba? Pero dahil marami po sa social media, hindi na po yan. Ano pa? When serving God and giving to God are a burden. Wala na. Ang paglilingkod sa'yo, bigat na lang. Ang pagbibigay sa'yo, bigat na lang yan. Wala na. Hindi na siya delight. Hindi na siya privilege. Hindi na siya privilege. Amen po ba doon? No? Para siyang parusa na lang sa'yo. Ano pa? When we don't care about our spiritual condition. Wala ka nang pakialam. Basta kung ano yung kasanayan mo, hindi ka na pwedeng pakialaman doon. Hindi ka na pwedeng magbago doon. Kung ganito o ganito ako, tanggapin ako ni Lord. Kahit pumunta ako ng langit, tanggapin ako. Alam mo, sa totoo lang, last Thursday, pinag-aralan namin, pagdating ng paghuhukom, marami ang magugulat at mabibigla. Biblical. Na magsasabi-sabi sa Bible na, Panginoon, Panginoon, hindi po ba, ganito ginawa ko, ganito, nagdaming kong beses, ginawa ito Sabi ng Lord, hindi kita kilala. Magkakabiglaan. Hindi ko po kayo tinatakot, pero po yun ang sinabi ko sa Bible. No? Ano pa po? When we are still trying to do the right things, yet we are already complaining inside why we have to do them. Tama naman yung ginagawa mo. Maganda naman yung ginagawa mo. Kaya lang, yung puso mo, nagre-reklamo. Bakit ako? Bakit kailangan gawin to? Bakit hindi sila? Bakit puro ako? Tama yung ginagawa Kaya lang, napupuno ng reklamo yung ating puso. And lastly, when pleasing man is more important than pleasing God or doing the right thing. Kapag ang bagay ginagawa mo para sa approval ng tao, gusto mo lang ng credit, self-glory. Yung bang tinitingnan mo yung tao kung paano kanila papalakpakan, mako-commend, mako-compliment, pero si Lord, hindi talaga siya yung pinaka-heart mo na maluwalhati. Ito pala yung po pwedeng mangyari kapag yung first love natin na-neglect natin. Na-neglect ka. Now, what the Lord Jesus wants the church of Ephesus to do? Ano ba ang sagot? Pastor, total, nakita ko, isa sa mga indicators na yan, nakita ko, napansin ko, nandyan ako Ano ba ang pwedeng maging solusyon dito para makabalik tayo dun sa first love natin kay Lord? Dahil ito yung gusto ng Panginoon na bumalik tayo. Lagi tayo sinasabi ng Lord, go back to your first love. Go back to your first love. Bakit? Paano po tayo makakabalik? Binigay po dito ng Panginoong Yesus kung paano po tayo makakabalik. Ready na kayo? No? So what the Lord Jesus wants the church of Ephesus to do, in our church, first, tingnan niyo po itong ganda, yung word na remember. Remember. Remember therefore from where you have fallen. Remember. Sa Tagalog, alalahanin mo. Alalahanin mo. Kailangan mo maintindihan, kapatid, na pag sinabi pong remember, ibig sabihin, remember therefore from where you have fallen. Bago ka ma-fall, bago ka bumagsak, meron kang kondisyon Tama? Merong kang, ano bang tawag doon? Nandun ka sa isang posisyon. Bago ka bumagsak, for example, galing ka sa taas ng hagdanan, bago ka bumagsak, may pinanggalingan ka Tama po ba doon? Hindi ka naman kagad nasa lapag May pinanggalingan ka, galing ka sa taas. Ang sabi doon, remember, therefore from where you have fallen, saan ka ba? Bumagsak. Alalahanin mo rin kung paano at saan, ano yung kalagayan mo dati. Ano yung buhay mo dati? Sira yung buhay mo, wasak yung buhay mo Tama? Malungkot ang buhay mo.
Walang purpose, walang direction ng buhay mo. Nung kinatagpo ka ng Panginoon, lahat yon nakamit mo sa Panginoong Yesus. Binigay sa iyo ng Panginoong Yesus yon. Kaya kung hindi mo aalalahanin kung sino ka, no, nung ikaw ay nasa mundo pa, at hindi mo pa kilala ang Panginoon, kapatid, ang hirap balikan, alalahanin kapag wala naman dapat alalahanin. Amen. Kapag naintindihan mo yung ginawa sa iyo ng Diyos, kung paano ka niligtas ng Diyos, kung paano ka pinatawad ng Diyos, yung pagmamahal ng Panginoon, alalahanin mo yon. Alam mo, dati, ganito na ako eh. Siguro kung di ko nakilala ang Lord, ganito pa rin kaming pamilya, ganito pa rin ako. Wasak na siguro yung pagsasama namin. Alalahanin. Remember, therefore, from where you have fallen. No? Saan ba tayo nang galing? No? Doon tayo po mag-umpisa. Remember, mga panahon na wala pang distractions. Kahit nung time na nagkita kayo ng Panginoon, ikaw at ang Diyos lang, kapatid, no? Ikaw at ang Panginoon lang. Ito yung panahon na, di ba? Yung panahon na ang first love mo, sino ito mag-agree ka? Yun din yung mga panahon na ang daming ginagawa ni Lord sa buhay mo eh. Yes. Grabe. Napansin mo? Yung pagbabagong ginawa sa'yo ng Panginoon, yung kagalakan nilagay sa puso, yun yung first love mo rin eh. Kitang-kita mo yung, grabe ito, Lord, ginagawa mo, hindi ko makontain yung joy, yung peace. Sobrang nakaka-overwhelm yung ginawa sa atin ng Panginoon. Amen po ba doon? Yung panahon na sobrang okay kayo ni Lord, nandun ka sa pinaka-first love mo, yan yung panahon na kitang-kita mo yung bawat galaw ng Diyos sa buhay mo. Remember. Amen po ba doon? Mga panahon na wala pa pong distraction. Naalala mo pa ba? Noong mga panahon na yon, naglalakad ka sa church kahit wala kang pera? Kahit malayo? Naalala mo pa ba yon? No? Amen po ba doon? Yung mga panahon na pinakamamahal mo ang Panginoon, walang makakaagaw nun. Ng pananambahan mo, walang pwedeng umadlang. Walang pwedeng tumapat sa pananambahan mo. Naalala mo pa ba yun? No? Naglalakad ka ng malayo, tinitiis mo yung init ng araw. Pero para sa'yo, okay lang yun basta para kay Lord. Amen po ba doon? Naalala mo pa ba? Yung mga panahon na humahayo ka kahit walang merienda? Tama? Sino din naranasan mo humayo? Kahit tanghali, kahit nakakapagod? Pero okay lang yon, masaya puso mo. Kasi yun para kay Lord. Walang inis, walang galit. Talagang masaya ka lang sa ginagawa mo para kay Lord. Amen mo ba doon? No? Naalala mo pa ba yung mga unang panahon na minahal mo siya, sinamba mo siya, pinaglingkuran mo siya, na walang sino man makakapigil sa'yo? Kasi nilalaban mo ang relasyon mo sa Panginoon. Yes. Ang church po natin, napakarami na pong mga dilubyo dinaanan. Unos, bagyo, lahat po yan. By the grace of God, na-overcome po natin. Sabi ng Lord, alalahanin mo yung dati mong kalagayan. Dalawang pwede mong alalahanin. Yung kalagayan mo, ano po, nung wala ka pa sa Panginoon, at kung paano ka niya niligtas, at alalahanin mo yung punto, yung sitwasyon na ikaw ay niligtas ng Panginoon, mga bagay na ginagawa mo para sa Kanya, na ang saya-saya mong ginagawa, pero ngayon hindi na. Alalahanin mo. Mayroon ka ba naaalala? Ha? Yung panahon na grabe yun, Lord. Walang makakapigil sa akin, Lord. Walang pwedeng tumapat sa'yo doon, Lord. Wala. Unstoppable ka. Very passionate ka. You want to know God more and deeply. Excited ka palagi to worship the Lord. And the second one, after you remember, the second one, repent. Repent. Ang alam ko lang, at base sa aking pag-aaral, ang repentance o ang repent, laging related sa kasalanan. Yes.
Hindi mo makikita at mababasa na si Lord pinag-repent niya ang isang tao nang wala lang. Ang repentance laging nakakonect sa kasalanan. What do I mean? It means leaving your first love is a sin. Is sin. Pag-aralan mo. Bakit kanya pinagre-repent kung wala ka namang kasalanan? At ano yung kasalanan? You have left your first love. Akala kasi natin ang kasalanan ay yung kilalang kasalanan lang na hindi ka pumapatay, nagnanakaw, nakikiapid. Pero kay Lord pala, pag binasa mo pala itong passage na to, sabi niya, repent. Bakit? Kasi nga, yung iniwan mo yung una mong pag-ibig, yung kinalimutan mo ang Diyos sa puso mo, at di na siya yung pangunahin, sa Kanya, rebellion yun. Kapag merong mas una kaysa kay Lord, ibig sabihin ganito po, maraming mga tao ang nagiging dahilan ng kanilang pagbagsak because of pride. You know why? Kasi akala mo lahat ng meron ka, deserve mo. Lahat ng meron ka dahil sa'yo. Tama? Kaya kahit hindi una si Lord, okay lang. Kasi kaya mo makakuha sa husay mo, sa galing mo, sa talino mo. Kaya kapag hindi si Lord ang number one sa heart mo, ibig sabihin, nananangan ka sa iyong sariling husay at galing, pride yan, rebellion yan para sa Panginoon. Yung bang kahit kalimutan mo ang gawain ng Diyos, okay lang kasi may importante kang lakad na magbe-benefit ka. Tama po ba doon? Hindi ka pagre-repetin ng Lord kung tama ka. Kung yan ay mga ano lang, weakness lang, no, hindi. Walang weakness sa Bible. Sa Lord, isa lang, kasalanan ay kasalanan. Walang weakness. Weakness ko to eh. Hindi. Sa'yo, weakness yan. Sa Lord, pag tinignan ni Lord yan, kasalanan yan. Tayo lang naman nagde-justify nun eh. Now, may weakness ako eh. Hindi. Sin is sin. Leaving your first love is sin. That's why Jesus is telling us to repent. To repent. Hindi yung bad habit. No? Akala natin yung bad habit lang, no? Walang repent sa bad habit. Ang nire-repent, kasalanan. Amen. Hindi mistake, kundi kasalanan. Amen po ba doon? And why does God tell us to repent? Bakit kaya si Lord gusto niya tayong mag-repent? Kapag hindi mo kasi nakita yung idea ng Diyos sa repentance, para sa iyo ang repentance napaka foul, against sa spirit mo. No? Pag sinabi ng Diyos ng repentance, the only purpose God tells us to repent, is to restore relationship. Yun ang ibig niya sabihin, to repent. Restore relationship. Balik tayo sa dati. Balik tayo. Kasi hindi na tayo tulad ng dati. Amen. Ang repentance sa karamihang Kristiyano ay confession. Alam niyo ba yon? Sa kanila, Lord, patawad mo ko, hindi ganyan ang repentance. Ang repentance ay action. Not just confession. Kahit mag-confess ka dyan, nahingi mo ng tawad, Lord, kung hindi ikaw ang una sa akin, patawad. Kung wala ka namang i-adjust sa schedule mo, kung hindi naman si Lord ang ipa-priority mo, it's just confession. Amen. Ang repentance, merong action. Lord, nagkamali ako mula ngayon, hindi ko nakukunin itong oras na to. Para sa'yo to. Nagtitake ka ng action, ina-adjust mo yung oras kasi itong oras ng paggising ko, tayong dalawa to eh. Bakit inaagaw ng social media? Are you with me? So pag sinabi natin repentance is to restore relationship. God wants to restore relationship. He wants to restore your relationship with Him. Yun lang naman gusto ng Lord eh. Kasi sa mga panahon na siya yung una, nandun ka sa first love mo, kitang-kita mo kung paano kumilos ang Diyos sa'yo. Amen? Andiyan ba tayo? Repent. Sabi, repent. When you say repent, it means to change your direction
Pakibaba po. Kanina po. To change direction, to go a different way. Yes. No? Ibig sabihin, meron kang gagawin. To go a different way. Ano pa? It is an urgent appeal for instant change of attitude. Ang totoong nagrepent, hindi yung taong umiyak, kundi yung taong nagbago. Marami pong nagre-repent, iniiyak lang. Panginoon, patawarin niyo po ako, nakalimutan kita. And then after nun, kinabukasan kinalimutan uli ang Diyos. Pag ginanang masusunod na linggo, wala na naman. Bakit? Iniyak lang eh. After ng paglabas, pinagpag na eh. Pag sinabing repentance is an action, you have to take an action. Sabi niya, it is an urgent appeal for instant change of attitude and conduct before it's too late. Before it's too late. Bakit? Ang hirap. Ang hirap po. Unang-una nang malayo sa Panginoon. Ang hirap po. So, repentance, sabi dyan, no, remember, Revelation chapter 2, verse 5, remember therefore from where you have fallen, repent, and do the first works. When say repent, recognize and repent. No? The sin of leaving your first love. Kapag hindi mo kasi ni-recognize, hindi ka dadating dun sa repentance eh. Tama? Kapag hindi mo kinilala na hindi kayo talaga okay ng Lord, hindi ka magre-repent. Tama? Kasi inisip mo, lagi naman tayong okay. Kaya nga po eh, kung okay na pala tayo dito sa lahat-lahat, bakit pinagre-repent pa tayo sa Revelation sa mga simbahan? Ibig sabihin, kailangan may babago. May maitama. Amen po doon. Recognize, no? And repent the sin of serving without joy. Hinihingi pala ng tawad yun. Yung naglilingkod ka pero wala kang joy. Recognize and repent the sin of routine and ritual worship. Hinihingi pala ng tawad yun. Yung bang papasok ka sa loob ng simbahan, mag-church ka, pero pag church mo, parang yun lang yung routine lang siya. It's a religious act. Nakasanayan mo yung before, nakasanayan ng magulang mo, ng ninuno mo, ginaya mo lang. Tama? Pumapasok ka lang sa simbahan. After that, tapos na. Tapos na. It's all about you. It's all about your time, your life. It's all about you. Amin po ba doon? Recognize and repent the sin of doing everything in ministry. And then, nangyayari yung pag ginagawa mo, duty na lang siya. And then, yung mga pagkakataon na may ginagawa ka sa Kanya, pero nagre-reklamo ka. Repent. Restore relationship. And then lastly, do the first works. May ginagawa pala dapat. Notice the word do. Do. It is your part. Hindi si God ang gagawa nun. Ikaw sinasabihan, do the first works. Ano ba yung first works? This means that they must go back to the basics. To the very first thing that they did when you first fell in love with Jesus. Balikan mo yung mga bagay na ginagawa mo nung ikaw ay unang nakakilala sa Panginoon. Sana po sa paglipas ng panahon at taon, ang pagsasama at relasyon natin ng Diyos, sana po, siguro naman kayo dito, prayer niyo po yun. Yung bang habang tumatagal, mas lalong tumatamis ang pagsasama. Sana po, kung yun ang gusto nating makita rin, ini-aim natin sa partner natin, sa wife natin, sa husband natin, na yung pagsasama habang tumatagal, mas lalo nagiging maganda, mas lalo nagiging matamis, mas nagiging maayos. Sana po, mas higit yung relasyon natin sa Diyos kaysa sa tao. Habang tumatagal, mas lalong gumaganda, mas lalong nagiging matamis ang pagsasama natin
ng Panginoon. Andiyan ba tayo? No? Go back to where we started. Balikan natin. Ang pinaka nakakalungkot, yung sa tingin mo wala kang babalikan. Yes. Yung mga binanggit ko kanina, kung hindi mo na-experience, it's about time to receive Jesus today. Kasi yun po talaga ang kwento ng unang pag-ibig. Hindi mo madedenay yun. Grabe. Grabe yung alam at pagmamahal mo sa Panginoon. Lahat sa'yo, okay lang pagdaanan, basta para sa Panginoon, yung pagmamahal mo sa Kanya. Kapatid, sa umagang ito, napakasimple po ng mensahe ng Panginoon. Tinatanong Kanya, kumusta kayo? Kumusta ang paglilingkod mo sa Kanya? Okay. Sabi niya, Nak, ang galing mo. Okay ako dyan. Good sa akin yan. Nag-persevere ka, steadfast mo, okay sa akin yan. Yung suffering na yun, dahil sa akin, okay yan, ako yan. Pero may isang bagay akong concern. At itong bagay na to napaka-big deal para sa akin. Dahil ginagawa mo yung mga bagay para sa Diyos. Pero hindi ang Diyos ang una sa puso mo. Let's go back to our first love. Ito po ako magtatapos sa inyo. Ang sabi po kanina, you have to remember, kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong kakalimutan kung gaano Kanya kamahal, kung gaano Kanya pinatawad, kung gaano Kanya iningatan. Mga panahon na ang bigat ng laban mo pero hindi Kanya iniwanan, balikan mo. Yung mga unang araw na mahal mo ang Panginoon. Hindi mo nakikita ang tao, tanging ikaw at ang Diyos lang. Kasi ginagawa mo yan para sa Kanya. And somehow, over time, may nagbago. May nagbago. I pray na ang blessed life ay hindi maging Ephesus Church. Talented, gifted, pero kinalimutan ang unang pag-ibig sa Diyos. Kuha po natin to. Magaling, after ng compliments, ng commendations, biglang sinabi ng Lord, kaya lang anak, masakit, yung parang marinig mo sa Diyos yun. Alam mo na, nakita ko yun. Yung mga panahon na iniwan ka ng mga kaibigan mo, nagtuloy ka pa rin para sa akin, tinayuan mo yun. Nakita ko yun. Yung walang-wala ka sa buhay, kahit naghihirap ka pero hindi ka tumalikod sa pananampalataya. Nakita ko yun. Alam ko yun, alam ko. Nakita ko yung paglilingkod mo. Kahit nagpupunas ka ng upuan, nakita ko yun, nagpapagod ka. Yung sakripisyo mo, yung iba, yung mga kaibigan mo, nililibre mo pa nga eh. Nakikita ko lahat yun. Okay yun eh. Tapos bigla yung sasabihin, kaya lang anak, meron akong concern sa iyo eh. Ako ba talaga ang hanap mo? At hindi yung mga bagay na nabibigay ko sa iyo. Ako ba talaga pinunta mo rito? Hindi yung sagutin ko yung panalangin mo. Pagaling ka sa karamdaman mo. Paano sa paglilingkod mo, wala kang makitang resulta? Napakiramdam mo parang wala akong ginagawa. Ginagawa mo ba yan dahil sa promotion at increase na pwede kong ibigay sa buhay mo? O ginagawa mo yan lahat dahil sa malalim mong pag-ibig sa akin? Pag-ibig sa Diyos. Darating ang panahon, whether we like it or not, dahil naisulat,
magkakaroon ng malakihang panlalamig sa pananampalataya. Marami raw ang malalayo sa Panginoon. Papasok ang sobrang kasamaan sa mundo. At ang mga tao raw na nakikinig na salita ng Diyos, ayaw nilang pag-uusapang dinidilang kasalanan nila. Ayaw nilang pinag-uusapan ng repentance. Ayaw nilang pinag-uusapan ng commitment. Ayaw nilang pinag-uusapan ng sacrifice. Ayaw nila. Ang kailangan lang daw nilang marinig, yung mga bagay na gusto nila. Itching ears. Mensahe na gusto mo lang marinig. Pero dito, may pagtatama ang Panginoon na ginawa. Kasi bakit? Hindi hahayaan na mabuting tatay ng ating Diyos, mapagmahal nating Ama, na hindi tayo okay, pero wala siyang ginagawa. Ako po, ang panalangin ko, balikan natin yung unang pag-ibig. Pag naglingkod ka talagang, Lord, para sa ito eh. Pag nagbigay ka, wala kang ibang Lord, para sa iyo to eh. Yung quiet time mo, Lord, walang makakaagaw nito. Hindi po pwede. Kahit boss ko pa siya, hindi niya maaagaw tong quiet time ko. Lord, yung Sunday ko, hindi pwedeng tapatan ng kahit ano. Walang makakahigit na, Lord. Walang makakahigit. Wala. Out of deep love for God. Amen? Kung sa tingin mo na, Lord, ang layo ko na, sabi ni Lord, repent. Change your directions. Not just to confess, but to change your mind and direction. Habang nagsasalita ako, maaaring iba sa inyo, naiisip mo, o nga no, saya ko nun. Saya ko nun. Grabe yun. Umulan, bumagyo, bumaha. Grabe yun, Lord. Grabe yun. Mainit, umaraw, lumakad, mapagod. Okay lang yun, Lord. Para sa iyo yun. Para sa iyo. Hindi ko yung ginagawa dahil sa church, sa tao. Ginagawa ko yun, Lord. Kasi naintindihan ko kung sino ko nung wala pa ako sa iyo. Naaalala ko, siguro, maaaring napahamak na ako. Pero dahil sa kabutihan mo, iniisip ko, sino ba ako para pahalagahan mo, Panginoon? Para baguhin mo buhay ko, para iligtas mo ko, para patawarin mo ko. Sino ako para pagpalain mo, paboran mo? Sino ako? Sino ako? Go back. Let's go back to our first love. Pwede pa tayong lahat ay tumayo. Lagi sinasabi sa atin ng Panginoon, na alam mo, kahit ano pa yung nagawa mo at posibleng magawa mo, pinatawad ka ng Diyos. Minahal ka ng Diyos. Minahal at patuloy na mamahalin. Yun niya. Gusto ko kayong tingnan sa mata na walang question sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi yan bibitaw. Matatag yan. Ang concern niya rito, kapatid, hindi yung pag-ibig niya sa atin. Ang concern niya dito, yung pag-ibig natin sa Kanya ng unang pagtatagpo. Bakit tila para bagang ang layo na ng puso natin sa Kanya? Bakit pag ang worship sa atin, parang pinapatapos na lang natin yung kanta? Instead na nagbibigay tayo papuri, pasasalamat, habang umaawit, ang puso natin galak na galak sa pagmamahal sa Panginoon. Remember, repent, and do the first works. Balik ka uli. Sa Panginoon, ang pinakamaganda,
palaging po pwedeng magsimula. Laging meron second chance, third chance, more and more and more and more. Pwede ulit magsimula. Balik tayo. Yung bang kapag ka humayo ka, saya ng puso mo. Hindi yung, ewan ko doon, wala silang kwentang kasama. Hindi ganyan heart mo dati. Di ba? Kapag naglingkod ka, parang lagi na lang ako inuutosan. Hindi yan ganyan dati. Dati nga, hindi ka pa inuutosan eh. May ginagawa ka na eh. Para kay Lord eh. Tama po ba doon? Dati kapag nag-quiet time ka, intense. Nag-note ka pa, tapos umiiyak ka. Kasi kinausap ka ng Panginoon eh. Ngayon, nandun ka pa lang sa, binabasa mo pala kung anong book. Wala na yung gana. O hindi mo naman nabubuksan ngayon yung Bible mo. Nakakakita ka na lang ng mga verses ng Word of God tuwing Sunday kapag pina-flash sa screen. Pero sa buong linggo, hindi ka nakakakita ng Word of God, hindi ka nakakabasa ng Word of God. Eh, hindi ka naman ganyan dati. Hindi ka naman ganyan dati. Mahal na mahal mo si Lord dati. Amen. Sabi ko nga po sa inyo, ang relasyon, ang pagsasama ay nagkakaproblema kapag may isa sa dalawa ang bumitaw at hindi ang Diyos ang bibitaw sa atin. Kaya maaaring iba sa atin, di mo makita yung enjoyment. Yung bang nag-church ka pero parang wala. Alam niyo yun? Yung parang nagiging religious lang yung punta mo, yung pupunta ka. Pero ito rin naramdaman mo ng Sunday ah. Ito rin yung naramdaman mo ng last month. Ganyan din yung lagay ng puso mo last year. Kasi bakit? Hindi mo kasi nire-recognize yung concern ni Lord sa iyo eh. Kaya hindi mo, bakit gano'n? Parang hindi ako masaya. Kasi yung joy, nasa first love yun eh. Kaya ka pinababalik ni Lord, hindi ang tao ang magbibigay ng joy sa iyo, kundi yung relationship mo sa Panginoon. Yung relationship mo sa Panginoon. Yung relationship mo kay Lord. Kaya ngayong umaga, kung meron man tayong kailangan tignan, hindi yung katabi natin, hindi ang simbahan, tayo. Let's pray. Pag-pray natin kay Lord yung heart natin. Na this morning, ibalik ni Lord yung unang pag-ibig. Yes, sabi niya, mahal mo naman ako, kaya lang, hindi na tulad ng dati. Hindi niya sinabi na hindi mo siya mahal. Mahal mo naman siya. Hindi lang yung tulad ng dati. At yung tulad ng dati ang pinaka-big deal at concern sa Panginoon. Kasi lahat ng ginagawa mo before, it flows from your heart. It flows from your heart. Lahat ng ginagawa mo kay Lord, driven at motive doon ng pag-ibig. Pag-ibig yun ang foundation mo nun eh. Hindi credit, hindi approval ng tao, kundi love. Yung love ni Lord na na-experience mo. God loves you so much. He loves you so much. Kaya niya gustong i-restore yung relationship mo sa Kanya. Kaya siya yung nag-i-initiate. Kaya siya yung sasabi sa'yo, isang bagay lang, may concern ako sa'yo. Nak, ba't di ka natulad ng dati? Bakit di ka natulad ng dati? Let's go back to our first love. Lord, kung ito po yung mensahe niyo po sa amin, kausapin niyo po ang mga tao, Lord, na inihanda mo sa mensaheng ito. Panalangin ko po, Lord, na makabalik po sila sa first love nila. Ma-recover po nila yung first love nila, Lord, sa umaga pong ito. Makapagsimula uli, makapag-establish muli, Lord, ng isang maayos na relasyon sa'yo.
Hindi yung relasyon na baliwala lang, Lord. Yung relasyon, Lord, na may pagpapahalaga. Relasyon na iniingatan, pinaglalaban, pinaprioridad. Lord, makapag-establish uli kami. Yung puso po namin, Panginoon, ayusin niyo po ito. Itama niyo po ito, Panginoon. Kung hindi ikaw ang tunay na kaluklok sa aming trono, Lord, hindi po kami talaga magiging masaya. Hindi kami magiging masaya, Lord. Panginoon, muli mong luklukan ang trono ng aming buhay. Maghari ka muli, dakilang Diyos. Tulungan mo po ako, tulungan mo po kami makapagsimula sa umaga pong ito, Panginoon. Ibuhos mo muli sa amin ang iyong pag-ibig. Ipaalala niyo muli sa amin, Panginoon, kung ano yung ginawa niyo po sa amin. Kung paano ka nagsakripisyo, kung paano mo binigay ang buhay mo, kung paano ka, Panginoon, naglingkod, kung paano mo ibinuo sa mga pagpapala sa iyong mga anak. Lord, deserve ka sa first love namin, Panginoon. Deserve ka sa pinakaunahan ng aming puso. Pinakaunahan ng aming puso at kaluluwa, Lord. Deserve ka ron, dakilang Diyos. Hindi ka option every Sunday. Ikaw ang priority namin araw-araw. Paggising ng aming mata, Panginoon, magsisimula ang araw, Lord, ng pakikipagtagpo namin sa iyo. Walang makakaagaw, walang makakapigil, Panginoon. Yung paglilingkod namin, Lord, babalik yung kagalakan. Lord, yung privilege, Lord, na paglingkuran ka, hindi na siya magiging burden. Magkakaroon ng joy ang heart namin, ang puso namin magkakaroon ng peace, Lord God. Aayusin mo, Lord God. After mong ayusin yung relasyon namin, Lord, sa iyo, aayusin mo rin, Lord, yung relasyon namin sa iba. Kapatid, kapag si Lord ang una sa puso mo, maging ang mga gagawin mo, mga plano mo sa buhay, tutulungan ka ng Diyos na ayusin yan. Na ayusin yan. Hindi ka mag-i-struggle na mahihirapan ka kasi sasamahan ka ng Diyos. Sasamahan ka. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Today, He wants to restore your relationship with Him. Ask the Lord, Lord, forgive me. Forgive me. Patawarin niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako makapagsimula ulit. Kapatid po, pwede kasi nakabalik ka sa church pero hindi sa unang pag-ibig. Yes, balikan mo yung unang pag-ibig. Unang pag-ibig ang sinasabi ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yung unang pag-ibig na gusto mong matuto, yung gusto mo lang makarinig ng salita ng Diyos. Wala sa isipan mo yung magmagaling, magmahusay, magmatalino. Basta gusto mo lang makapakinig ng salita ng Diyos. Kahit simple yung mensahe, gustong-gusto ng puso mo yon. Gustong-gusto ng puso mo. Lagi mong iniisip, Lord, marami pa akong matututunan sa'yo. Lord, marami pa akong marinisip sa'yo. Marami pa akong maririnig sa'yo, Panginoon. Naalala mo yung unang-unang enkwentro mo sa Panginoon, kung gaano yung ka-gentle yung spirit mo, kung gaano kaamo yung spirit mo. Yes. Yes, napaka-harmless. Napaka-harmless. Yes. Lagi mong inahumble yung sarili mo sa mga tao. Lagi ka nagbibid ng relationship sa mga tao. Yes. Yes. Ang gusto mo, lagi makakonect sa kanila. Ma-encourage sila sa buhay mo. Yes, wala sa iyo yung mahusay, magaling ka. Hindi. Hanggat maaari, binababa mo sarili mo para mahalin ang mga tao sa paligid mo. Yan yung unang ikaw eh. Yung wala pang mga sugat na ilagay, wala pang offense sa heart mo. Ang mahalaga lang sa iyo, Lord. Ang mahalaga, Lord, nagagamit mo buhay ko, nagagamit mo kung anong meron ako. Panginoon, sa totoo lang, hindi ko deserve to eh. Hindi ko deserve to, pero Lord, dahil binigay mo, Panginoon, gamitin mo ang buhay ko, gamitin mo ang lahat-lahat sa akin.
lahat-lahat sa tulungan mo ako sa mga blessing na binigay mo, Lord, kung paano ko ito magagamit ng tama para sa kaluwalhatian mo. Turuan mo ako sa mga pagpapala na natatanggap sa iyo kung paano ko magiging blessing sa mga tao na ipinanalangin ko sa iyo noong unang ipinag-pray ko na Lord, kapag pinagpala mo ako, Lord, magiging pagpapala ako sa iba. Balik mo ako to, Lord God. Balik mo ko. Tulungan mo ko, Panginoon, na ang lahat ng aking kakayanan, lahat ng aking talento, lahat ng abilidad na binigay mo, Lord God, hindi para sa tao, kundi para sa iyo lamang, dakilan Diyos. Para sa iyo lamang, Lord. Ang puso po namin, dakilan Diyos. I-restore niyo po ito. I-restore niyo po, Lord, yung puso po namin. I-restore niyo po, Lord. Pagalingin niyo po yung puso po namin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Alam mo, yung pawis na gusto ni Lord sa'yo, nung nagsaserve ka, yung pagpatak ng pawis mo dahil sa pag-ibig mo sa Kanya, yung ginagawa mong lahat talaga dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon. Alam mo yung gusto ni Lord na pagpunta mo sa gawain niya, yung bang wala kang hinihinging kapalit sa Kanya, gusto mo lang siyang pasalamatan. Na Lord, sa araw nito gusto lang kitang sambahin, Panginoon, sa buhay ko. Napakabuti niyo po sa akin. Salamat po sa pag-ibig mo. Yung bang wala kang hinihinging kapalit sa Panginoon. Alam mo yung gusto ng Lord, yung mga panahon na hinihintay mo na sagutin niya yung panalangin mo, pero nagtutuloy ka pa rin dahil pinagkakatiwalaan mo siya. Pagmamahal na dumadaloy sa puso mo, punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, punong-puno ng pagmamahal ng Panginoon. Yung puso mo, wala kang iniisip na ikaw yung maitaas. Wala kang kinukuwang credit. Lord, kung saan mo man ako dalhin, gusto ko po, walang ibang ngalan ang maitaas kundi ang pangalan mo lamang, Panginoon. Ikaw lang maparangalan. Anumang promotion ang ibibigay mo sa akin, Lord, tulungan mo ko na makita yung purpose do sa promotion na yon. Tulungan mo po ako. Babalikan ko yung una kong pag-ibig. Yung para bang wala pa akong alam at napaka-receptive ng heart ko. Naghahanap ako ng mga tao mag-share sa akin, ipapakilala sa akin kung sino ka. Lord, na hindi kinukontra ng isip ko. Napakaamo ng spirit ko, Lord. Noong mga panahon na wala pa akong alam patungkol sa iyo. Gustong-gusto ko makapakinig kahit simpleng mensahe. Pero Lord, kung nakikita mo, Panginoon, punong-puno na ako ng aking kaalaman lang, pero nahuli na ang aking puso at pag-uugali. Basagin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Balik niyo lang po ako doon sa pagiging maamo ko. Pagiging maamo ko. Na gusto ko yung mga tao sa paligid ko, Lord. Sama-sama kami nagmamahal sa iyo. Sama-sama kami naglilingkod sa iyo. Walang pagrereklamo ang aming puso. Lahat kami, Lord God, nagmamahal sa iyo. Salamat sa pag-ibig mo. Panginoon, dalangin ko po na ang simbahang ito ay hindi maging tulad, Lord God, ng iglesia sa Efeso. Talented, gifted, hardworking, and yet, Lord, hindi na pala ikaw yung una sa puso namin. Natabunan ka na pala. Panginoon, salamat po ngayong umaga. Na-remind po kami doon sa bagay na gusto mong makita sa puso po namin. In-expose mo yung puso namin sa umagang ito. Lord, salamat. Hindi mo inayaan na matapos ang gawain mo na nasa huli ka, nasa pangalawa ka, nasa pangatlo ka. Ni-restore mo yung relationship mo, Lord God, sa amin. Nailagay po namin sa aming puso, ikaw ang una. Salamat po, dadaan ng mga abalang araw, Pasko, bagong taon, pero hindi ka namin makakalimutan. Hindi ka mahuhuli sa amin, Panginoon. Hindi ka mahuhuli sa amin.
Lahat ng aming gagawin bago matapos ang taon, Lord, we want to honor you. We want to please you, Lord. Lahat ng ito, dakilang Diyos, para po sa iyo. Para po sa iyo. Maraming pong salamat. I-bless mo po ang puso ng bawat isa. Salamat po sa pag-ibig mo, sa pagmamahal mo. Salamat po sa salita mo. Purihin ka, Ama, sa pangalan mo, Jesus. Amen.